May naitalang mga pagguho at pagbagsak ng mga bato sa norte dahil sa masamang panahon. Habang sa isang bayan sa Ilocos Norte na wala ng supply ng tubig kung kailan maulan. Mula po sa Lawag, Ilocos Norte, nakatutok live si JP Soriano. JP? Pia, hindi man sobrang lakas ang hanging dulot ng bagyong Krising, dama naman po ang epekto nito sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng Northern Luzon. Kabilang na po dito sa Ilocos Norte kung saan po umuulan na ulit ngayon dahilan para po masira ang ilang river wall. Kita ang mga nalalaglag na malalaking tipak ng bato mula sa gilid ng bundok sa Camp 6 sa bayan ng Tuba sa Benguet, bunsod ng malakas na ulan. Pasado alas 9 kaninang umaga nag-abiso ang DPWH Cordillera na hindi muna madaraanan ang bahagi ng entrada ng rockshed. Pinadaraan muna ang mga sasakyan sa alternatibong ruta tulad sa Marcos Highway at Asin-Nangalisan San Pascual La Union Boundary Road. Patuloy ang clearing operations. Bandang alauna ng hapon, isang boulder o malaking bato ang bumagsak sa isang kotse at bahay sa Camp 7. Buti na lang, walang sakay ang kotse at nakalikas din ang mga nakatira sa bahay. Abiso naman ng Baguio City Public Information Office, sarado muna ngayong araw dahil sa sama ng panahon ang Mines View Park, Baguio Botanical Garden at 3 pang tourist spot. Sangkatutak na basura naman ang bumara sa flood control metal screen guard sa tributary patungong Balili River. Nananawagan ng mga opisyal ng barangay sa mga residente na maging disiplinado sa pagtapon ng basura para hindi magbaha. Bandang hapon ang maramdaman sa Bacara, Ilocos Norte ang malakas na ulan at hangin na dulot ng bagyong Krising. Bahagyang napunit ang bubong ng ilang covered court. Ang ilang bakanteng lote at sakahan sa gilid ng kalsada sa bayan ng Pasukin nalubog sa tubig. Tumaas ang level ng tubig sa Bislac River. Malakas din ang agos ng ilog sa Bilatag River. Kaya nasira ang pangunahing tubo ng water service provider ng bayan na Prime Water na nakapwesto sa isang bahagi ng river wall. Nung lumakas po yung tubig, bali tinangay po yung tubo sir na naka-expose. Kaya ganyan po nangyari. Ang hindi lang namin alam sir kung ano po yung nauna, yung river wall ba ang naunang nasira o yung dinala ng tubo yung river wall. Kaya apektado ang supply ng tubig sa ilang lugar sa dalawang bayan. Sana po maayos ng mas maaga pa. Kasi mahirap po talaga pag may business tsaka walang ganito, walang kuryente tsaka tubig. At hanggang ngayong hapon po ng Sabado, nagpapatuloy pa rin ang ulan at malakas pa rin ang agos ng ilog dahilan para hindi pa rin naayos nga ho ang nasirang linya ng tubig. At ayon po sa LGU, dati na pala nalang hiniling sa water service provider ng nasirang water line na yan na ilipat na sa likurang bahagi ang tubo para hindi ito nasisira tuwing malakas ang agos ng ilog, lalo na tuwing may bagyo. Dapat iplano na lang yun para ma-fix na, hindi taon-taon na nasisira yun. Yun ang problema namin. Pag nasira na yun, wala na kaming supply dito sa na tubig. Ayon sa Prime Water, may initial assessment na sila at pinapahupa lang nila ang masamang panahon para ma-check at makapagkumpuni. Nagkaroon din ng maliliit na landslide sa Pagudpud kaninang umaga. Nasa 64 na pamilya o katumbas ng halos 200 individual mula sa 8 bayan ng probinsya ang inilikas nitong magdamag. Ang bayan ng Umingan isinailalim sa state of calamity sa Pangasinan kung saan maraming barangay ang apektado ng malawakang baha. At Pia, kahit pa habang papalabas na ang bagyong Krising, patuloy pa rin pong nakaalerto ang mga otoridad dito sa probinsya ng Ilocos Norte, lalo pat sinabi ng Pag-asa at gaya po ng nireport ni Amor kanina, isa po ang probinsyang ito sa mga patuloy pa ring uulanin sa mga susunod na oras. At yan muna ang latest, balik ko na sa iyo, Pia. Ingat kayo at mukhang lumakas ulit ang buhos ng ulan. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.